Sa video ito, pag-usapan natin kung paano mag-magic lowered ng mga front shock ng ating mga motor. Ano nga ba yung purpose ng pagma-magic lowered? May mga advantage at disadvantage ba ito? Ano yung mga kakailanganin natin sa pagma-magic lowered? At kung paano step by step process nang hindi naman po natin talaga maangat ng todo yan. Siguro yung pinaka-safe na angat na po natin nito is nasa 3/4 inch to 1 inch lang, mga ganon. Pero mas mataas pa doon, mas magiging matagtag na po yung ating mga motor. Kaya naman dito na po papasok yung magic lowered. So dito tinawag siya na magic lowered kasi parang mamagicin natin yung pagka-lowered natin sa pamamagitan ng pagpapaliit ng mga shock natin, kumbaga liliit siya. So itong outer tube natin, ito yung inner tube natin, paliliitin lang natin yung distance nitong inner tube natin. So kung ganyan siya kahaba ngayon, magiging ganyan na lang siya mamaya. So para mangyari yon, pakikialaman natin yung mga spring sa loob, magkakaroon tayo ng konting configuration. At sa ganung paraan, malo-lowered po natin yung ating mga motor. For idea lang po, yung magandang pagka-lowered specifically sa mga Honda Click is yung part kung saan yung palodo natin is medyo mataas dito. Walang malaking clearance tulad yan. Ito kasi naka-fender fitment na ng konti. Pinilit na fender fitment kasi hinahabol po natin na maliit lang din po yung clearance sa gulong po natin. Ngayon dahil hinahabol ko po yung clearance dito sa gulong at fender natin, lumaki naman po yun dito. So yung way para maglapit-lapit po yan, konti lang clearance dito, palodo to top ng headlight or ilalim ng headlight pala at saka ng gulong to fender natin is pagma-magic lowered. So tuturo natin yan sa inyo. So bigyan ko na rin kayo ng idea kung ilang inch yung pinaka okay sa pagma-magic lowered kasi hindi natin pwedeng sobrahang paliitin yung ating mga inner tube dahil mas magiging matagtag din naman yung ating mga shock nun. Kaya naman ngayon gagawin natin yung combination ng pagma-magic lowered at pagdadrop. So sa akin kasi nakadrop na yan eh. Ginamitan lang natin ng magic na bolts natin, which is nandito sa video na to, nandyan din yung link. Para nang sa gayon, yung pagma-magic lowered natin, hindi na natin kailangan humabol ng napakalaki o napakalaking clearance para hindi maging matagtag yung ating mga shock. So for idea, yung gagamitin nating rebound spring dito ay 2 inches. Pero syempre, pag pinasok natin to sa loob, makokompress pa ito at liliit pa ito. Kaya naman expect natin na less than 2 inch yung magiging magic lowered natin. Tapos, i-add po natin yung drop natin or angat tube natin dito. At ang target po ng total ng lowered natin ay 2 inch. So sa 2 inch drop at saka magic lowered, may tindig na po yon. Maganda na po yung fender fitment po natin. At papakita ko mamaya sa inyo kung ano yung difference from dito sa naka-magic lowered na po siya. So baka may mga nagtataka sa inyo kung para saan tong spring hawak natin. Ito po yung ilalagay po natin sa loob ng ating mga shock para lumiit po yung clearance ng ating mga inner tube. So dito makakapamili po tayo ng size na gusto natin. Depende sa magic low na gusto nating ma-achieve. Pero tayo, para sa akin, pinaka-safe na yung 1.5 to 2 inches lang na drop para nang sa gayon hindi pa rin masyadong matagtag yung ating mga motor. So baka makompromise naman yung comfortability natin. So dun lang po tayo sa play safe. Pwede po natin mapang long ride yung ating mga motor kahit na meron siyang tindig or naka-magic low. Disadvantage din kasi ng paglo-lowered natin, pwede na siyang sumayad sa sobrang tataas na mga humps. Pero ito, saktuhan lang naman. Di naman tayo magdadrop or maglo-lowered ng sobrang taas. Yung pinakasagad po kasi na pagma-magic lowered sa mga Honda Click natin is 3.5 inch. So dun sa part na yon, halos magdidikit na po itong part na to sa ground. Kung kaya naman, di na siya advisable. Kung sa tindig, okay siya. Pero yun, kung pang daily, mahirapan po tayo nun. So dun lang tayo sa 2 inch to 2.5 inch. Naka-magic lowered na. So sa stock configuration po natin, yung naging travel po niya, ayan, nakita nyo naman natin indicator, tumaas po siya. Nakabot ng 65, ayan o. 65 centimeters yung travel po niya. Ibig sabihin, yun yung pinapasok ng outer tube dito sa inner tube. At about naman po sa rebound, which is yun yung pagbalik. Papansin natin sa stock configuration, mabilis din. So ngayon, sa magic lowered natin, pull natin, mabilis din yung rebound niya. So makakatulong itong mga rebound spring para ganun pa rin yung pag-rebound niya. Kasi pag bumagal yung rebound niya or bumagal yung balik ng inner tube niya, magiging pangit yung suspension natin at makakaramdam tayo ng tagtag nun kasi parang hindi siya agad nakakaram. Nasa inyo na kung ano yung diskarte nyo, pero mas maganda may ganito kayo para hindi kayo mahirapan. So pag natanggal na natin yung lock dito, bubuhos po yung lumang oil natin, pati yung mga spring, kung kaya naman kailangan natin ng bagong shock oil or fork oil po natin. So yan, yung kailangan lang naman po natin ilagay dito is 65 to 70 ml. So yun po yung pinaka safe range para hindi po magbago or masobrahan ng oil yung ating mga shock. Nasa inyo na rin po kung ano yung lapot, pero yung 10W okay na po yun para sa mga stock configuration, also kapag nagma-magic lowered. Kailangan din po natin tanggalin yung Allen bolts dito gamit tayo ng Allen tool. So ganito po yung size niyan. Pwede yung mano-mano at magpatulong na lang kayo kasi medyo matigas yan. Pero tayo, dahil may pambaril tayo at dahil mag-isa lang tayo, gagamitan na natin itong impact wrench. So yun, tanggalin natin yung dito sa taas, dito sa ilalim,
Patuluin natin yung lumang oil at tatanggalin po natin yung spring. So ako, unahin ko na yun dito sa ilalim. So kahit alin naman yung mauna, pwede dyan. Yun, baklasado na. So ganyan lang po yung Allen bolts dito sa ilalim. Babalik pa natin yan. Buo nyo lang muna dyan para hindi kayo masyadong messy. So yan, press nyo lang hanggang sa maubos. Matatanggal na din pala natin itong ating buong assembly ng inner tube. Yan, babaklas na natin from sa taas. Tapos para mabaklas yung nasa part na to, kailangan din natin baklasin yan. Kailangan natin tanggalin muna to. Ayun, patuloyin muna natin doon. Baklasin lang natin tong taas. So ito, maglalagay din daw ng link nito. Merong universal para sa lahat ng shock. So yung concept nito, tatapat mo lang itong bolts na to kasi lulusot yan dito sa loob. I-sock mo lang siya dito sa grooves na nandito para mag-lock po siya. Tapos itong nasa taas, angat lang muna natin para hindi siya nakarang. Tapos, thread po natin yung bolts natin para mag-lock po siya. So, tapat lang po natin siya sa grooves para mag-swak. I-coatin po natin ito hanggang sa magbaba po siya at mape-press niya na po itong ating mga lock dito. Yan. Pag na-press na po natin yan, kung makikita nyo lumalalim po siya, may makikita po tayong lock sa loob. Medyo marumi lang yung akin, pero may lock po dyan na tatanggalin. Gamit lang tayo ng maliit na flat screw dito para matanggal yan. So yan, ito lang naman yung kailangan natin tanggalin. Kailangan talaga natin kung gumamit ng manipis na flat screw para matanggal itong pinlock na to. Ayan. Tapos pwede na natin tanggalin itong front shock pressure natin. Luwagan din yung mga bolts para mabaklas natin. So yan, pagkatanggal ng takip, tutulak naman yan. Ito na po yung spring natin. And tandaan din natin posisyon ng masinsen. Sa ilalim ng masinsen, sa ibabaw yung maluwag. Yan, lilinisin natin yan mamaya. Tapos patuloyin natin. So dito sa part na to, kung makikita nyo, may nakausli dyan. Dito sa ilalim. Tapos pag nilusot po natin yan sa taas, ayan, may lilitaw po na maliit na spring po dyan. Ito po yan na nakapasok dito. So yung orientation po niyan, ganyan. So ito po yung nagbibigay ng rebound sa ating mga shock. Po yung stock configuration, kung makikita nyo, maliit lang po. At dito po natin ilalagay yung ating mga biniling rebound spring. So yan, dadagdagan natin. So magdedepende yung ibababa ng inner tube natin, depende sa binili po natin na rebound spring. Kung mas malaki po yan, mas malaki po yung ibababa ng rebound spring natin. So yung concept po kasi niyan, and para magets nyo rin, nandito po yan sa ilalim. Pasok po natin yan dito. Kapag stock lang po kasi yan, pansinin nyo po, kumpara natin, pasok natin dito. Ayan, tapos lulusot yan sa ilalim. Kung makikita nyo, yung clearance po niya dito, yan, stock configuration, 8.5 cm. Ngayon, kapag ilalagay po natin, yung ating rebound spring na binili, dito, ayan, pasok po natin yan. Tapos, tingnan po natin, yung magiging clearance dito. Ayan, lumiit po siya. Kahit di na po natin sukatin, medyo obvious naman po na lumiit po talaga siya. Naging 4 cm pan. Sundan nyo lang po yung process. So ito po yung stock na spring na ang ating mga front shock. Nandito po talaga yan. Tapos isasama lang natin to. So magdedepende po sa inyo kung gaano kahaba yung rebound spring na bibili ninyo. Pagkatapos, shoot lang po natin yan dito sa loob. Ayan. At lulusot na po yan. So dito, mas lumiit na po yung bakal po natin dito. Di tulad ng una na mas mahaba. So ngayon, shoot lang po natin yan dito. Ayan. At pagkatapos, yung hacks ko dito, para ma-thread po natin ito. Pag binaligtad po kasi natin to, lulusot po yung ating mga assembly dito. Yung tips ko po dito sa inyo, lagay muna natin tong spring, pero tatanggalin din natin mamaya. Pangdiin lang yan. So ngayon, may pangdiin na po tayo. Hawakan lang po natin. Baligtad po natin, kasi press po natin, para madiinan at ma-thread po itong Allen bolt natin na to. Take note, may washer po yan, tapos nalinis na rin po natin. Yun, para lang po hindi mahulog yung assembly natin kanina. Di na lang natin or higpitan kahit konti muna. Pag nahigpitan na po natin ng konti, kahit matanggal na po itong spring, tanggalin na rin natin. Di na po mahuhulog yun kasi naka-thread na po dito. Pagkatapos, doon na po natin gagamitan ng pangdiin or ng impact wrench natin. Pero take note, pwede naman ito, higpitan nyo lang. So nalak na po natin sa ilalim, pwede na natin lagyan ng fork oil dito sa taas. So dito mapapansin agad natin difference, oh, pero di pa natin nalalak yan. Ayun, oh, laki na agad ng difference, pero angat pa naman ng konti yan kasi may lalagay pa tayong spring dito. Ayan, bago natin lalagay spring, lalagyan po natin siya ng fork oil natin ng mga 65 ml lang, 65 to 70, pero wag nang lalagpas doon para hindi matagtag. Yun po kasi standard. So pwede natin sukatan kasi 200 ml to, kakasya na siya sa dalawang fork po natin. Mas okay po na may panukat tayo katulad nito para hindi po sumobra masyado yung malalagay natin. Sa fork oil, depende na rin sa inyo, pero yung usual na nilalagay, mga ganito lang. So yan, sukatan lang natin ng 60 ml dito.
So ayan, tensiometer na yung ginamit ko dito, pero palagay ko nasa 65 to 70 ml na to. So ayan, pasok lang po natin siya dito sa inner tube po natin. Ayan, so 70 ml na to, tapos medyo ipump natin ng konti. Ayan, makikita natin lumiit yung travel, no? Tapos, doon na po natin ilalagay yung spring natin. Take note yung masinsin or maliit yung space dito sa ilalim yan. Ganyan po yung pagkakalagay niyan. Ayan, di po talaga sasagad agad yan. Purpose ng pag-pump para umabot po hanggang sa ilalim yung fork oil po natin. So yan, para mag-gets nyo yung concept ng rebound spring na nilagay natin. Pag hinila po natin paakyat yung ating mga inner spring, ayan o, may pumipigil po sa kanya. Yun po yung nagre-rebound. So the more na maraming spring tayo nilagay, the more na mas mabilis po siyang umangat pataas. Pero take note lang, mako-compromise naman po yung spring natin sa taas. Mas mako-compress po siya pag sobrang dami natin na nilagay na spring dito. So yan, balik lang po natin yung takip at gamitan po natin ng front shock presser. So dito natin makikita yung purpose ng front shock presser kasi medyo nag-magic lowered na tayo. Kailangan talaga natin i-press ng maayos itong spring natin sa taas. So sa paglagay ng takip, ayan, itong part na may o-ring, yan sa ilalim. Tapos luwagan lang natin to ng todo. Pag nakapag-adjust na tayo, lagay lang natin itong lock dito sa taas. Ayan, may grooves naman po yan dito. Ayan, susuksok po yan dito sa thread ng ating front shock presser. Tapos idiin po natin ng konti para malak po natin siya dito sa may grooves. O ayan, diba? So kapag magma-magic lowered kayo, kailangan nyo talaga nito, front shock presser. Ayan, lock lang natin hanggang sa magbaba siya. So yun, pag na-press na natin, nakita na natin yung grooves para sa lock, lagay na natin itong pin lock. So mas magaan lang naman maglagay kaysa sa magsungkit. Ayun o, pag nag-swak na, okay na, tanggalin na natin front shock presser. So yan, okay na, nalagay na po natin yung rebound spring natin na 2 inches. Ngayon, check naman po natin kung ganun din po yung din wrap nitong shock natin nung nilagyan po natin ng 2 inch na rebound spring. Kasi alam naman po natin, spring to, pwede pang lumiit yan. At ayan, kung makikita po ninyo sa actual, yung magiging difference po niya is 1 and 1/4 inch yung naging drop natin from 2 inch na rebound spring po natin. So, ibig sabihin, nag-compress pa po ng 3/4 inch yung ating mga rebound spring. Kung kaya naman, kung bibili kayo, hindi po actual na kapag bumili po kayo ng 2 inch din yung idadrop. Siguro magpasobra lang kayo ng mga additional 1 inch para makuha yung gusto ninyong drop. Halimbawa, yung gusto ninyong drop is 2.5 inch, bili po kayo ng 3.5 inch na rebound spring. At kung gusto niyo ng 1 inch drop, bili po kayo ng mga 2 inch na rebound spring. So yan, kung kaya naman sa part na to, pwedeng mag-adjust po tayo sa drop. So 1 and 1/4 inch lang. So para ma-achieve yung 2 inch drop po natin na magic lowered, mag-aangat po tayo sa tube natin ng 3/4